ICC at ni-reject ang kanilang request. So dito naman tayo mga kababayan. Ano nga ba ang laman ng mga ebidensya bukod sa 8,500 plus na pages na handwriting evidence at 15 hours video footage, no? Footage. Ano nga ba 'yun, mga kababayan? So ito na. I-explain ko sa inyo ha. Ito. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Kaugnay naman sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, hanggang 2 testigo ang posibleng ipatawag ng prosekusyon sa confirmation of the charges hearing para po sa kasong murder as a crime against humanity. Pumiling na ang ICC prosecutor ng proteksyon para maitago ang pagkakakilanlan ng mga testigo. Isinasapinal pa raw ng ICC prosecutor kung gaano karami ang ebidensyang gagamitin laban po sa dating Pangulo. Sa ngayon, isasama pa rin daw ang karamihan sa mga ebidensyang ginamit para sa arrest warrant ni Duterte noong Marso. Binubuo po ito ng higit 8,000 pahina ng mga dokumento, 9 na larawan at halos 16 na oras na audio-visual files. July 1 ang ibinigay na deadline ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa prosekusyon para po isumite lahat ng ebidensyang gagamitin sa confirmation of the charges hearing sa September 23. Inatasan din ng mga ICC judge ang prosecution panel na tukuyin kung ang ebidensya ay incriminating o nagdidiin sa dating Pangulo sa krimen o exonerating o nagpapawalang sala sa kanya. Ayon sa prosecution, may ebidensya silang pinag-aaralan na pwede nilang magamit para mapawalang sala ang dating Pangulo. Batay sa mga inaasahan nilang argumento ng defense team. Ibinasura naman ng mga ICC judge ang hiling ng defense team na limitahan lamang ang mga tatanggaping ID ng mga testigo. Inaprobahan ng pre-trial Chamber 1 ang listahan ng mga ID na inisyu sa Pilipinas para gamitin ng mga biktima o witness sa ICC. Bilang konsiderasyon na hindi lahat may passport o national ID card at kung wala raw maipakitang dokumento o ID, pwedeng magsumite ng pirmadong sertifikasyon mula sa 2 tao na magpapatunay sa pagkakakilanlan ng testigo sa kasusuriin ng mga judge kung lehitimo o katanggap-tanggap ito. So yun po mga kababayan, narinig ninyo. Merong 8,000 handwriting evidence na 8,000 pages at merong 15 hours video footage. So ano nga ba ang laman doon? Example ko na ito sa inyo. Ito po ang isa sa example. Yes, if you want. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ang laman ng video footage doon ng mga ebidensya, yun yung mga pag-amin ni Duterte na siya may death squad, may pinatay, mayroong pinatumba, inutos niya. Ito yun mga kababayan. Isa yun sa example. Yung 15 hours na video footage. Yun mga pag-amin ni Digong na akala niya siguro sa Quadcom ay naglalaro lang. Yun yung pag-iinsulto ni Digong sa mga kongresista, yung pag-iinsulto niya sa mga senador, yun mga kababayan. Iniipon-ipon, pinagsama-sama at pinasa doon sa ICC nila Trillanes. Di ba? Di ba merong palugit kung ilan ang ebidensya kung kailan matapos? Inamin ni Digong, meron akong death squad, meron akong pinatay, meron akong inutusan. Yan si Bato, death squad din yan. Sabi pa nga ni Bato, fix man, mamatay man, hindi ako miyembro dyan. Utang ina, tinuro ka na nga ni Digong. Di ba? Akala niya siguro, Pinay in Norway, di siya mapapadala doon. Kaya akala nila, ang daming mga DDS, kinakat agad yung mga video ni Digong. Tignan nyo, nilalaro-laro lang ni Digong ang Kongreso, nilalaro-laro lang ni Digong ang Senado.
Hindi alam ni Digong na ang bawat binitawan niyang salita doon ay posibleng gawing ebidensya laban sa ICC. Ayaw kasi nilang maniwala sa ICC kasi umatras na daw tayo pagiging miyembro. Tinanggal na daw. Hindi nila inisip na habang tayo ay miyembro pa mula nung 2016 hanggang 2018, final na ni Trillanes doon. Ngayon, hiningian na ng ebidensya sila Trillanes. Yun, kinuha isa-isa, naka-record. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, bakit kasi public ang hearing? Aba, bakit hindi ipapublic? Diba? Kita ng lahat ng tao yan. Inamin ni Digong. Diba? Kaya ginawa kasi ni Digong abuse of power. Piskal ako, mayor ako, presidente ako. Yeah? Wala kang alam. Wala kang alam because guilt is personal. Sabi ni Digong yan, di ba? Ngayon, kung ako kay Risa Hontiveros, wala talaga kong alam, pero nakulong kang putang ina mo. Yeah? Ito pa, mga kababayan. Pinsan ko, go siya, abante ako. Putang ina, pinsan ko, go siya, abante ako. Kaya magpinsan kami. Ito, ayusin natin ha, mga kababayan. Tapos sumasama nito, Dito tayo, mga kababayan ha. Duterte, inamin lahat sa Quadcom. Lalabas naman yan dito. Sabi nga ng Quadcom, hindi namin kailangan makipag-cooperate sa ICC. Kasi lahat naman yan na sinabi ni Duterte, nakapublic naman yan at napapanood ng buong bayan, buong Pilipinas. Saan gamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom? Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Marami. Yabang Mga 6 o 7. Yabang. In one drug den doon sa Davao City. Yabang 4 na Chinese. Pinatay ko talaga. Pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na dalawang yung nagluluto. Kita nyo? Lumabas sa bunganga niya, pinag-aamin niya. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bobong DDS. Ito yung mga laman sa 15 to 16 hours of footage na mga ebidensya na pinag-aamin ni Digong. Ito yon, isa sa mga laman ng ebidensya doon sa 8,500 pages na handwriting at 15 hours or 15.55 video footage. Diyan mo dalang patmatayin. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na... Inamin pa, marami ako. Akala niya siguro hindi ikakaipit nga yan. Ayun, nga, bobo Bobo mo! Ikaw pa yung lakas na loob, sasabihin mo, lutang si Mama Lenny. Ikaw pala yung abogadong bobo. Kung meron mang sundalong kanin, ikaw yung abogadong kanin. Yan ka ngayon. Kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Diyan ka mabubulok sa ICC, di ka na makauwi. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong. Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako. Hindi mo na nga magalaw yung titi mo, kakalabit ka pa ng baril. Baka mabaril mo pa yung paa mo. Tawanan pa siya ni Abante. Tawang-tawa si Abante. Hindi na ako papatay, sir. Retirado na ako, sir. Paghugot mo. Gira to. Paghugot, boom, nabaril ang hita. Aroy, agay. Akala niya siguro, yung mga joke nga doon sa hindi oobra. Putang ina ni record, pinasa sa ICC. Ang nga ka ngayon.
Hiling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante Ah. na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Akala mo, Digong, di ka mapunta sa impyerno? Kung meron nga lang asido doon ka ihulog Hindi lang sa impyerno, sa asido ka ibulublob. Diyos ko. press trabaho lang yun. Kasabay niyan, Yung sinisigaw-sigaw nila, Agila ng Norte, bakit naging pugo ka dyan sa Netherlands, naging sisiw ka bigla? Agila ng Norte, naging sisiw ng pugo sa Netherlands. Putang ina mo. muling inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng war on drugs. Akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order. Inamin pa. Siya pa daw ang nagbigay ng order. Putang ina. Ayun. Nga ka. Abogado ka. Bobo ka naman. Kasi ginawa nila illegal or legal. Ma'am, Chichi Buretchi. Ayan, Chichi Buretchi. Mega love shoutout at maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much. Di ba, Chichi Buretchi? Wala. Either legal o illegal, ako ang nag-utos nun. Ayan. Akin yun. Akin Thank you, Mr. yun. Chair. I take full responsibility. Apple Vlogs, mega love For it. shoutout. Kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis. Kinumpirma pa niya na may reward system. Pag nakapatay ka adik, may 5,000 ka. Pag medyo mataas-taas na adik or artista, 50,000 po. Tangina. Ayun, sabit ang lolo nyo. Tagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. 20,000. Ay, sobra niyan. Magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Merong reward system. Isa pa to si Bongo, sinungaling. Wala daw. Si Digong inamin nga. Sabi ni Bongo, walang ganun reward system. Never gawin ni Tatay Digong yan. Utang ina. Inamin. Bigyan ko sila 20,000. Ngayon, pag hindi naubos yan, may tira, sa inyo na. Kasi yung instead na yung babarilin nila at papatayin, nahuli agad. So, ibig sabihin, yung reward system na yun, hindi lang pulis. Mayroon pang riding in tandem. Yun yung mga death squad. Bakit? Bakit ka magbibigay? Ang mga pulis may sahod yan. Pag hindi daw naubos, anong sabi niya? May sobra niyan. Magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Halimbawa, ako si Kent, ipapatay ko 5 ka-adik. 20,000 yan. 5, 10, 15, 20. Bahala na kayo dyan sa 5 ka-adik. Ngayon, pag nahuli yung 3, 2 lang napatay ninyo, may sobra. Kasi binabudget yun yung 3, napatay mo, yung 2 nahuli. Sa inyo yun, pang merienda nyo na lang yan. Inamin niya. Yan na yan. Mr. Chair. Reward. Reward. Very correct. Correct. Very Talagang correct. totoo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan si Digong kung nagjujuk o ulyanin. Di ba? Hindi ko maintindihan kung nagjujuk lang siya o nag-uulyanin. Kasi correct. Very correct. Totoo. Maputang ina. At minsan, bigyan ko pa. Bigyan. Dagdag. Pero nang matanong kung galing May dagdag pa. At minsan, bigyan ko pa. May dagdag. Sabi ko sa inyo mga kababayan, naalala niyo yung kwento ko? Halimbawa ako si Kent, meron akong Shabu Laboratory. May 2 akong customer, mga bilyonaryo. Wala talaga. Ang hina ng internet. Ayan na. Okay na. Ito na ba? Yes. Ito na ba? Ayan, bumalik na tayo. Hindi ako nawawala. Wala ka daw pang bakit wifi, sabi ni Uwu. Ano? Malapit ka daw palipad, sabi ni Uwu. Walang pang packet wifi, putang inang niya. Kulang pa ba yung 500 Mbps? So, ayun na, ulitin ko mga kababayan, ganun yon. I'm back. Halimbawa ako si Kent. Meron akong negosyo na drugs. Meron akong customer, number 1, number 2 na billionaire.
may mga kanya-kanya silang drug pusher. Pinatay ni customer number 1 ang mga drug pusher ni customer number 2. Nagsumbong si customer number 2 sa akin, ubos ang drug pusher niya kasi pinagpapatay ni customer number 1. So ngayon, ako naman, ang gagawin ko, papatayin ko yung drug pusher ni customer number 1. Hindi naman po pwedeng si drug pusher customer number 1, ang papatayin ko, mawalan ako ng suki. Kasi kapag pusher ang patayin mo, bukas makalawa, may another drug pusher yan. Ang hindi mo patayin ay yung mga kliyente mo kasi mawawalan ka ng customer. Mahirap maghanap ng customer na bilyonaryo. Pero mabilis maghanap ng drug pusher. Ganon ang estilo ng lolo fentanyl ninyo. Kaya pag sabi-sabi, my God, I hate drugs, protector ang lolo ninyo. Yeah? Ayon, nga, lahat inaamin ng lolo nyo. Mga kabulastugan niya. Inaamin niya. Ayun ang nagdiin sa kanya. Ito. Sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Duterte. Pag-amin niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Nakahawak ko na the money I was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala ganyan. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Inamin din ni Duterte na wala siyang proseso sa pagkumpirma ng mga pangalang nasa drug watch list. Inamin ni Digong na hindi niya pinoprocess na i-confirm mo na kung yun bang pinapatumba niya or nasa drug watch list ay addict ba talaga. Inamin ni Digong na hindi siya nag-due process. Halata talaga na crimes against humanity. Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Hindi iniimbestigahan ng mga pulis or ni Duterte yung mga nasa drug watch list. Kung ano yung nakalista, itumba ninyo. Hulihin ninyo. Kung maaari, patayin ninyo. Isalvage. Para missing person lang. Inamin niya mismo. Hindi niya dinaan sa due process yung pagpatay. Hindi muna kinikilala bago ipatumba. Hindi katulad sa kanya nagreklamo pa bakit daw sandwich lang pinakain at hinuli ang tatay nila. Buti pa nga si Digong, nung hinuli, sinakay sa private plane, pinainom pa, pinatulog pa, may oxygen pa. Pero yung mga pinatay niya, hindi na kinilala kung totoo ba to, o kamukha lang, kahawig lang, kaapelyido, kapangalan lang. Tumba nyo yan. Di bumalik sa kanya. Tama man o mali. Kanila yan. Tama man o mali. Kanila yan. Inamin ng lolo fentanyl ninyo. Tapos sasabihin nyo, magilit ako ng liig, uwi na si Digong. Lolo, makauwi yung lolo ninyo. Hindi lang ako magilit, magbigti pa. Hindi lang ako magilit, magbigti pa. Hagyan namang nagkainitan sina Duterte at Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas nang maungkat ang tungkol sa tinatawag na Davao model na war on drugs. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? Yes or no? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pinabulaan Do not ask me yes or no. You are not an investigator. Ngayon, etong mga pinagsasabi mong ulupong kang matanda kang huklubang ka. Pinasa na sa ICC. Nga ka ngayon. Di ka na makakauwi. Diyan ka na matigok. Puro kasi yabang. Ayan. Yan ang mapapala at kabayaran na mga kagaguhan mo. Yan ang mapapala na mga kagaguhan mo. So, tapos na tayo dyan mga kababayan. Dito tayo sa nilabas ni Senador Antonio Trillanes.
kapatid at asawa ni Sara Duterte sangkot sa illegal smuggling na bilyon-bilyong droga. Ay, naku talaga. Dito tayo mga kababayan. Hanapin natin na sa 11 billion na droga. Ito na mga kababayan. Balita to ha. News 5. Si Davao City. Sa pangmalaking balita na harap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnayan ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Bukod kay Pulong, dawit ang asawa ni Sara na si Mans Carpio. Nako. Ano kaya masasabi ni Sara dito? Dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakala mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs. 600 kilos ng shabu. Tragis na yan. At pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. No comment. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Nako. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldon noong 2017. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na inosente siya at kumpiyansa siyang malilinis din ang kanyang pangalan. Umaasa rin daw ang kongresista na lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya laban kay Trillanes. Patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faeldon at iba pang akusado, pero wala pa silang sagot. May ihain pa raw na ibang reklamo si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ito yun, no? Ayan. Ayan, mga kababayan, si Trillanes. Drug smuggling charge against Pulong Duterte, Mans Carpio, na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faeldon, Allen Capuyan, Charlie Tan, at iba pang miyembro ng Davao Group drug smuggling syndicate. Ito ay in connection with 6.4 billion peso shabu in 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga ng Senate investigations noong 2017 din. Pero ito yung mga pinilit na paglapan ng Duterte administration nung sila ay nakapwesto. Kaya ngayon, nakahanap tayo
Oh, narinig nyo mga kababayan? Ngayon, meron lang akong tanong. Ano kayang reaksyon ng mga DDS nito? Kasi ito, tahimik to eh. Mula nung bumira si Senador Antonio Trillanes dito, walang nasagot ang mga DDS vlogger dito. Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam paano nila ipagtanggol itong si Pulong at asawa ni Sara. Kita nyo naman. At bukod dyan